Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Sa
Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang Diyos na Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac. Ikaw ang Diyos ni Jacob. At ikaw ang Diyos naming lahat. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Good morning, Jesus! Purihin ang Panginoon. Yan. Magandang umaga sa lahat at sa mga taga-ibang bansa, kung ano man ang kalagayan inyong panahon. Good morning pa rin, good afternoon, good evening, kung saan man kayo nandoon, lalong-lalo na yung mga taga-ibang bansa. Sige po, tayo po muna ay manalangin, Pastor Fred. Sige. Dakila naming Ama. You're the Lord of hosts, the Lord of heaven and earth, buhay na Diyos. After being justified by faith in Christ, O Lord, you have given us the peace with you. And this peace is the greatest peace available to man. Kaya Panginoon, sa sandaling ito, that the power of the Holy Spirit anoint every words that we will speak.
In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Muli kami po ay bumabati sa buong Comfy family, our spiritual family. Ang North, East, West, and South, all Comfy chapters, ang mga outreaches, ang aming mga prayer meeting dito sa Metro Manila, at lahat-lahat na po, lalong-lalo na po yung mga nasa ibang bansa. Hindi ba? Nagte-take effort sila. Kung minsan madaling araw, kung ano man ang oras na sila ay nakakasubaybay sa atin. Binabati po namin kayo mga kapatid at nagpapasalamat sa patuloy niyong tatangkilik sa ating palatuntunan ng GMJ. Kaya ito pong every morning na tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Sige, bago po kami magpatuloy, basahin mo natin ang memory verse of the week. Ito po ay matatagpuan sa 1 Corinthians 10:12. Therefore, let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. At sa Tagalog, mga taga-Korinto, kaya't mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya mabuwal. Kaya't patuloy tayo nag-aaral at akala natin ay tayo marunong na, palagi pong kinakailangan ng paalala. Hindi po pwedeng magsabing, ay, sa tagal ko ba naman dito sa community, hindi ko sa Comfy, hindi ko pa alam yan. Napakahalaga po na palagi po tayo napapaalalahanan. Kaya may mga pagtuturo tayo na nasusut kung ano man ang pangangailangan sa panahon. Sige po, ang ating pong scripture ngayon ay 2 Corinthians 5:21. Ang sabi po, God made Him who had no sin to be sin for us so that in Him we might become the righteousness of God. Yan, since na nakapag-pray na po si Pastor, kami po ay aawit bilang panimula at bilang tayo po ay sumamba sa Panginoon. I worship you, Almighty God, there is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is all I want to do, and I give you praise. For you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon at doon pa lang sa awitin natin at sa opening prayer ni Pastor ay malalaman niyo po kung ano po ang ating tinutumbok na topic ngayong araw na ito. Pero mag-review po tayo ng konti. Nagsimula po kami sa topic na justification last January 18. At nung pong 18 ay pinag-usapan natin ang meaning of justification at yung elements of justification. Kapag ka sinabi mong justification, ikaw po ay pinatawad, you are put right with God, kasi ang ibig sabihin sa Tagalog niyan ay ginawa kang matuwid, ginawa kang makatwiran sa harap ng Panginoon. At yung elements, kinakailangan magkaroon ka ng forgiveness of sin. Kinakailangan natin ng repentance. At syempre, ito po ay nakukuha lang sa grasya at awa lang ng Panginoon. At because of the blood of Jesus Christ, yung blood is the foundation or ground of justification. And lastly, by the power of the resurrection of Christ. And sabi nga sa Romans 4:25, He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Kaya yung resurrection po ay hindi mawawala. Kasi nga po, yun po ang naging basis kung bakit tayo ay talagang na-justify. At ang evidence po ng ating justification, we can now follow the law. Yung good works natin, nobody was able to follow the law except our Lord Jesus Christ. And because imputed na sa atin ang righteousness ni Lord, o naibigay na sa atin, kumbaga, because of our faith,
at ang relasyon natin sa Panginoon, tayo po ngayon ay may good works na. Nakakagawa na tayo ng mabuti, nakakasunod na tayo sa batas. And last January 25 naman, we expounded the meaning of justification by comparing it to as if it is a change from guilt and condemnation or acquittal or acceptance. Guilt. And i-compare natin sa iba scripturally, no? And scripturally, many scriptures show that justification is all done by God. Wala tayong ginawa dito. All by the Lord. It is all the work of the Lord. And though God is just and holy, He is also a very compassionate and merciful God. So, ito yun ang isa medyo parang, how can a merciful God, yung makakaya niyang tignan ang kasamaan ng tao? Yun nga sobrang pagmamahal ng Panginoon, yung kaya nga may John 3:16, sa sobrang pagmamahal ng Panginoon, He sent His one and only Son, so that we will all have this kind of justification. Ang sabi nga po dito sa isang quotation ni J. Packer, ang sabi po niya, Martin Luther described the doctrine of justification by faith as the article of faith and decides whether the church is standing or falling. Kaya ito pong justification, ang sabi rin dun sa isang pastor dun sa una, no? Ito po yung parang bisagra. Kay It is a hinge. Si John Calvin. Si John Calvin, ang sabing ganon, justification is the main hinge on which salvation turns. Parang yung bisagra, yun yung umiikot na ganon sa pinto. Dito nakahang. Nakahang, oo. Kumbaga, ang justification, dito nagmumula. Kung hindi po magkakaroon po ng justification, di ba, nagsimula sa forgiveness, ano? Without this justification, kung hindi po natin naiintindihan, lahat na po ng mangyayari sa ating buhay ay mababaliwala. And by this, he meant that when the doctrine is understood, believed and preached, as it was in the New Testament times, the church stands in the grace of God and is alive, but where it is neglected, overlaid, or denied, the church falls from grace and its life drains away, leaving it in a state of darkness and death. So, dito po yung papasok sa Romans 8:1, sabi nga, there's no more condemnation for those who are in Christ. At pagdating po doon sa Galatians, hindi ba, ni-rebuke nga ni Paul, sabi gano'n niya, ano kayo, you foolish Galatians, you started, di ba, with the Spirit, and now you are going back to your old self, hindi ba, yung flesh. Kaya ito po, kaya napakahalaga po na maunawaan natin ang kahulugan ng justification. Kaya sabing ganun rin ni C.H. Spurgeon, sabi niya, I can sympathize with Martin Luther when he said, I have preached justification by faith so often, palagi, and I feel sometimes that you are so slow to receive it, that I could almost take the Bible and bang it on your head. Pupuk-puking ko na kayo. Sabing gano'n ni sabing gano'n niya. Yun na sinabi ni Martin Luther na ikinote ni Spurgeon. Sabi na, sobra na kayo. Kasi every time nalalabas po sa bibig ni Martin Luther ng kanyang pagtuturo, pag tinignan niyo po yung kanyang libro, mga libro niya, palagi pong nandyan ang justification. Kaya sabing gano'n niya, ang hina nyo namang tumanggap na kayo ay mga pinatawad na, kasi ang daming tao na hanggang ngayon parang namumuhay pa rin ng mga taong hindi pinatawad, di ba? Mga taong under pa rin sa parang under sin. Ngayon, idadali namin kayo sa isang korte bago ko tawagin si pastor sa resulta. Bago tayo umalis doon. Oo. Nagbubukas ba kayo lagi ng pinto araw-araw? Yes. Sabagot kayo malakas. Yes. Amen, oo. Yung ating kaligtasan by faith, pag nakakita tayo ng bisagra, lagi nating maaalaala, we have been justified by faith and our salvation is hanging on that hinges. Every day, nagbubukas tayo ng pinto, lagi nating alalahanin. We are justified. Declared not of guilty. Christ. We are declared not guilty. Yan. cleared. Wala nang nakikitang ano pa man sa atin. Yan. Kaya every time, araw-araw, na nagbubukas ang pinto, pagbukas natin, I am not
guilty. Amen. Ngayon po, ang ating topic ay will discuss the condition of a person before and after justification. Kaya dadali namin kayo sa isang courtroom. Remember, ang justification is a judicial act of God. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng parang hearing. Yeah. So, let us bring you to the court of justice. Sasabihin ganon sa court of justice kasi ganito, all rise and give honor to our presiding judge, the honorable judge, Jesus Christ. Yan. All right. Ayan. Ganyan yan. Ayan ang senaryo. Pagkatapos, tatawagin po ang secretary ng court. Okay? Read the case. Oh. It is case number Romans 3:9-20. Ibig sabihin, verses 9 to 20. Oh. Romans 3:9-20. This is the case number. So, ang case po ay citizens of heaven versus Jews, Romans, Jando, and Christians. Yan. Yan po. Ang plaintiff po ay citizens of heaven at ang defendant po, mga Hudyo, mga Romans, mga Jando, mga ibig sabihin na sa Jando, hindi, no name, di ba? Kung sino man, at tayong mga Kristiyano. So, yan po ang kwan. At ano ba ang charge? Sabing gano'n niya. Ang case nila is walang sinumang matuwid. Yan. Ito. And then, the secretary will read now the case. Ito po ang case. Ang sabi pong ganon, ano ngayon ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa mga hintil? Hindi. Tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo o hintil man. Ayon na susulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ito ang mga kasalanan nila. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ito mga charges ha. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ng kanilang lalamunan, pananalita nila'y pawang panlilinglang. Ang labi nila'y may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Alam, sabing gano'n nung lawyer ng, yung plaintiff, sabi nga na, alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi ng mga nasasakop nito upang walang maidahilan ng sinuman. At dahil dito, mananagot ang lahat sa Diyos. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang paalam sa Diyos sa tao na siya'y nagkasala. Your Honor, we submit our case. So, Yan. Yun ang kaso. Para sinabing guilty talaga. Oo, guilty. Tapos, sasabihin ganun ngayon. Dependent, how do you flee? Guilty or not guilty? Yun ang itatanong. Okay. So, nasa korte tayo, ha? Ngayon, sasabihin nung abogado ng akusado, again, Your Honor, we plead not guilty. Wow. Ang dami-dami mong kasalanan, tapos not guilty. Diba? Sabi gano'n niya, according to Stephen Charnock, a not guilty plea is entered into the court of God when the blood of Jesus is pleaded. Pag sinabi mong pleaded, we beg, we besought, we implored, ipinakikiusap namin sa inyo. Sabi gano'n niya, dear judge, mahal na, Your Honor, sabi gano'n niya, yung dugo po ng inyong anak na si Jesus, sabi gano'n niya, ay binubo na dito sa makasalanang, mga makasalanang ito. And not guilty inscribed upon the roll of conscience when this blood is sprinkled. Yan pong kanyang dugo ay inisprinkle na sa mga Hudyo, sa mga Romans, sa mga Jando, at lahat ng Kristiyano. So, it is sinaboy na po, it has been spread, it has been scattered. So, Your Honor, we plead, we pray, sabi nga ang prayer niya, please declare not guilty. So, sabi nga ang quotation ni John Stott, for myself, 2 Corinthians 5:21 is enough. Affirming the glorious exchange that the sinless Christ was made sin by imputation,
with our sins in order that in Christ we might become righteous in His righteousness. In consequence, Christ has no sin but ours, and we have righteousness but His. Walang kasalanan si Jesus, pero kasalanan natin kinuha niya. At wala tayong righteousness, pero siya'y meron, kaya ibinigay niya sa atin. So, ano na ngayon? Your Honor, please decide on our favor. Sabing gano'n nung abogado ng mga dependent. Please declare we are not guilty. So, ang desisyon? Not guilty. So, Palakpakan purihin ng natin ang Panginoon. Panginoon. Thank you, Lord. Lahat tayo, ang sama natin, di ba? Ang daming charge. Pero we are declared not guilty. So, by being justified by faith in Christ, believers possess peace with God, the greatest peace available to men. So, I will now give the honor to Pastor Fred to discuss the results of justification in our lives. Your Nasa court pa tayo. nasa court. Sige. Please. Ito po ang magiging instruction ng judge para sa mga taong pinatawad. Ang sabi ng judge, ang sabi ni Lord sa mga taong pinatawad, ito na po. Sige, Pastor Fred. So, ulitin ko. Yung pong justification is dikaiosis. This is the act of God declaring men free from guilt, acceptable to Him, and counting them righteous. Kaya tayong lahat ngayon, kailangan i-apply natin lahat ito. Hindi basta dineclare na not guilty, diretso naman. Ito ang ating application na tayo pinatawad ng Panginoon. Number 1, peace of conscience through the mercy of God. Yung ating konsensya. Payapa na tayo ngayon. James 2:13. Because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over justice. Hebrews 4:16. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Amen. Salamat po, Panginoon. Yung po ating ginagamit ng mga sin, ito po nasa isang libro. Hindi po kami nag-iimbento, ha? These are all backed up by the books of saying by all those people who have experienced the love of God at kilalang kilala sila doon sa kanilang pananalig, pananampalataya at pangangaral ng salita ng Diyos. Ito pong ating take up na application na ito. Lahat po ng mga meaning dito, kinuha po namin to sa isang Bible dictionary, updated dictionary, Vine's Bible Dictionary. Now, if anyone want to question anything because ina-explain ng court, please approach the court, not with contempt. Malinaw po. Alam niyo yung contempt? Kawalang galang sa court. Kaya ang mga court, hindi po pwedeng umapir na iyong mga abogado hindi hindi bihis. Kinakailangan properly dressed. At sila ay laging handa. Kung hindi ka handa, ipatatalo mo yung kliyente mo. Amen. So, ang unang benefit o ang resulta na tayo'y na-justify,
We already have the peace of conscience through the mercy of God. Ayan, Wow. binasa natin yung scripture. Amen. Pag sinabi pong peace, ito po ay shalom. At is completeness internally and externally, or in other words, perfect. Merong perfection yung ating kapayapaan. Meron pang isang Greek word ng peace. Ito po ay Ireneo. Reconciled with one another, but not intended to excuse any evasion of an obligation. 2 Corinthians 13:11. Aim for perfection, this is with conscience. Listen to my appeal. Be of one mind, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Blessed are the peacemaker, for they will be called sons of God. Matthew 5:9. Kaya yung kapayapaan nato na nasa atin na lahat, wala na tayong guilt feeling. Wala na tayong condemnation. Tayo pong lahat ay pinalaya na ng ating Panginoon. Kasi peace of conscience, ito yung definition ng conscience. It is the faculty which we understand the will of God. Ito po yung ability or power ng tao to form an explanation. Ito yung ability niya, the faculty, hindi po yung members of the faculty, hindi. Ito po yung faculty. Ito yung ability or power para ma-form yung explanation na sinasabi sa atin. Mapaliwanagan. Napaliwanagan ka. As that which is designed to govern our lives. Itong conscience nito na nauunawaan natin, na ipaliwanag sa atin, ito ngayon ang mag-govern o mag-govern Mga pamahalaan. pamahalaan ang ating buhay through the peace and conscience that we are talking about Amen. this morning. Hebrews 9:9 teaches that sacrifices under the law could not so perfect a person that he should regard himself as free from guilt. At the present time, indicating that gifts and sacrifices being offered were not able to clear the conscience of the worshiper. Yung mga sacrifice mo yan, they are only food, drinks, and ceremonial and external regulations na ginagawa doon sa Old Testament. Kaya pagdating dito sa New Testament, pagdating dito sa justification by faith through the death of our Lord Jesus Christ on the cross, wala po yun, yung ating mga ginagawa yun. Amen. Okay. Thank you, Lord. So, ang ikalawa, tingnan na po natin. Pangalawa, anong Baka itong masyado tayong nagmamadali. greatest peace nga kasi, di ba? So, una is peace of conscience through the mercy of God. Ang ikalaw naman is peace of heart through the love of God. Ayan. May kapayapaan ang ating mga puso dahil sa pagmamahal o pag-ibig ng Panginoon. Yan. Pangalawa, Peace, peace of heart. of heart through the love of God. Payapa yung ating mga puso dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin lahat. Ephesians 2, verses 4 and 5, NIV version.
But because of this great love for us, God, who is enriched with mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace that you and I are saved. Kaya doon sa book of Ephesians, doon, it is by grace that you have been saved through faith, so that no one can boast. We are now new craftsmanship in order to do a good deed. Sobrang Ating love ni mabuting Lord. nagagawa ngayon as a result of justification, hindi natin pwedeng angkinin lahat yan. That is for the glory of God. Amen. Okay. Thank you, Lord. Peace of heart. Payapa yung puso ko. Amen. Ikaw ba payapa puso mo pag ako natin? Sobra. Sobra. Sige. Pagka kanyang ganyan, pagka medyo hindi natin maunawaan, mga kapatid, awit ka lang. Sabi mo, change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. And may I be like you. You are the potter, I am the clay. Make me and mold me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, and may I be like you. Pagka naman ang puso ng Panginoon ay gaya natin, yung agape love, ay imposible namang magkaroon ka pa ng kaaway. Kasi ang pagka-agape love, wala kang makikitang mali, hindi ka makapagsasalita ng mali, lahat tama. Kaya yun ang ating prayer. Kasi now we have peace through the love of God. Hindi mo makakayan kung wala kang justification. Kung hindi mo nalalaman na ikaw ay pinatawad talaga ng Panginoon. Amen. So we apply this with peace of God through the love of God. So yung peace of heart, na doon sa Ephesians. Yung pong peace na pinag-uusapan natin kanina, maaaring ko ulitin, doon po lang daw sa isang salitang perfect. Doon po lang tayo. Yung pong heart, sa Old Testament is lebab, organ of the body used by the inner man. Meron kayong natandang kanta, the inner man. Yan. Ito yung organ ng body used by the inner man, which thinks, lives, and has a personality. And most of all, responds to God ang nagagawa nitong ating puso laging sumusunod sa Panginoon. Deuteronomy 30 verse 14. The word is very near you. It is in your mouth and in your heart, so you may obey it. Yung salita ng Diyos nandito sa ating mga puso. Amen. Sa New Testament, ang definition po ng heart is cardia. Kaya meron tinatawag na Cardiac arrest. cardiac arrest. Ito pong cardia, this is the chief organ of the physical life, which occupies the most important place in the human system. Nandito po, saan ba puso nyo? Nandito. Actually, Kaya nasa pag gitna. meron kayong No nga, Sister Nene, gitna actually. Meron.
Dito. Palep. Gitna, papalep, no? Man's entire moral, activity, rational, or emotional element. Nandito po lahat yun. Moral, activity natin, ating pangangatwiran or rational or emotional element. Yung ating mga nararamdaman. Galit ka, masaya ka, at peace ka, dito po nagmumula. Amen. But figuratively, this is the hidden springs of personal life. Hidden springs of personal life, dito po nagmumula ang lahat ng ito. Amen. 1 Peter 3, verse 4. The real man, it represents the true character, but conceals it. Na dito sa loob, hindi nyo makikita. Kaya kung maano nyo, internally, tapos externally, makikita yung ating karakter. Hindi po yung sinasabi natin na hypocrisy. Sa labas, okay. Sa labas, Sa loob. sa loob, bitter. Ayan. Ito ba'y unfading beauty of a gentle, quiet spirit. Unfading beauty of a gentle, quiet spirit, which is great worth in God's sight. Talagang pag nakikita lahat ng Diyos yung ating mga puso eh. Oo. Hindi ka makapagtatago. Yan ang hindi kaya ni Satan. Hindi niya kayang malaman kung ano yung nasa puso natin, kung ano nasa isip natin. Hindi siya omniscient. Meron Kaya pang- napakaganda na meron pang isa kilala man mo eh. si Lord. Suche. Life or soul doing the word of God from the heart. Okay. Kaya kung ano yung nasa puso, siyang lalabas ang nguso. Kaya palaging pinaiingatan ng puso. Hindi ba? Hindi ko naawitin kasi hahaba kami. Kaya alam naman natin yan. Palagi nating ingatan ng ating puso. So ang ikatlo naman is peace of God through the truth of God. Through the truth of the Word of God. Yan. Meron tayong kapayapaan dahil sa katotohanan na kung sino si Lord at kung ano yung kanyang salita. So, ano yung kapayapaan na yan? Okay, ito po ay ito. Matatagpuan natin sa John 8, 32 and 36. and 36. Ganito po ang sinasabi sa NIV version. Then you will know the truth, and the truth will set you free. 36. So if the Son sets you free, you will be free. Indeed. Amen. Malaya, not guilty. Yung alam ko lang dyan, yung chorus pero hindi ko Sige. alam yung buo. If the Son sets you free, you will be free indeed. Hanggang doon lang ako. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen to me. Yan. Ang haba kasi niyang kanta na yan, pero hindi ko alam yung buo. Pero talaga naman, kapag ka ikaw ay pinalaya ng anak ng Diyos, ay talaga namang, paano naman hindi ka maniniwala pa? End na, siya na nga ang judge, siya pa ang abogado. Oh. Hindi ka ba naman maniniwala doon? Sobra-sobra ng backer mo. Hindi ba? Kaya ando na talaga yung bang assurance. Yun ang napakaganda sa ating mga Kristiyano. May basis ka ng salvation mo. May basis ka kung ano yung pinaniniwalaan mo. Hindi kayong dinig lang, sabi-sabi nito, sabi ni ganito, yun ang paniniwalaan mo. Ikaw hindi lang narinig, nabasa mo pa, at ang dami pang nagpapatotoo ng mga mighty
preacher, na mighty, mga nagturo, mga scholars of the Bible, sila mismo ang nagsasabing talagang yung justification, kinakailangan maunawaan mo na ikaw ay acquitted na, not guilty before God. So ang admonition ni Peter, Okay. ang sabi niya, Ito pong admonition to. 1 Peter 1:22. Now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. Mula sa puso. Ayan. Kasi yan yung, di ba, yung, na-take up naman natin yan sa kwan. Yung unforgiving servant, di ba? Pinatawad ka ng Panginoon tapos hindi ka makapagpatawad. Ang bigat niyan. Mas malaki ang pananagutan talaga nun. Kasi natanggap mo yung justification eh. Pagkatapos here comes ngayon, no, ang liit-liit na bagay lang, hindi ka makapag-pan. So, sabi nga ganon, you have been purified yourselves by obeying the truth. Ano ba yung katotohanan? Katotohanan na tayo'y acquitted, we have been found guilty because of the blood of Jesus, because of the great na sacrifice na ginawa ng Panginoon. Imagine mo, pwede namang hindi sundin ni Lord eh. Kinakailangan pa ba naman siyang papako sa krus samantalang kaya naman niya, hindi ba? Pero hindi eh. Lahat ng bagay o lahat ng kasalanan na nakukuha lang sa pagbububo, sabi nga sa Tagalog, bubo ng dugo. Hindi. Kinailangan. Since Genesis time, si Adam and Eve, they know already that they cannot be justified because of offering animals. Pero mismo si Lord, ang God the Father, ang nagpapatay ng isang hayop upang matakpan ang kanilang kasalanan. Yun, kinuha yung balat nun at siyang itinakip sa kanilang kahubaran. So pag nakita natin talaga, sobrang love ni Lord kaya. Magmula pa Genesis, pinakita na sa atin na sobrang pagmamahal talaga ng Panginoon. Okay. Ito pong peace of mind through the truth of God that set us free. Itong peace na to, you are at ease, we are in the state of completeness and perfect. Ito pong mind, ito pong peace of mind, ito po sa Greek word is nous. Source, facts, generally, and the seat of reflective consciousness, comprising the faculties of perception, understanding, feeling, judging, and determining. Ito po yung matagal na sinasabi niya pati si Pastor. Ito pong mind na ito, tulad din ng heart, kasi ang sabi ng Panginoon sa love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and everything that's in it. Kaya itong mind na to, the seat of reflective consciousness comprising the faculties perception and understanding, pang-unawa, nadarama, o sinasabi mo sa ibang tao, and determining what is good and what is evil. Luke 24:45. He opened therein minds so that they could understand the scriptures. Binuksan yung ating mga kaisipan upang maunawaan natin ang mga nasulat sa Biblia. Everything must be fulfilled that is written
about Jesus in the law of Moses, the prophets, and Psalms. Amen. Kaya ngayon, take up natin ang kapayapaan ng ating konsyensya, kapayapaan ng ating puso, at kapayapaan ng ating kaisipan. Bago namin i-take up ngayon yung kapayapaan ng ating kaluluwa naman, peace of soul, ay bumati muna tayo, Pastor. Maraming nagdiriwang ngayon ng birthday. Sige. Batiin na muna natin ang mga nagbe-birthday ngayong February 8, ang aming anak na si Sister Celeste Cecilio. Yan, si Sister Beverly Andrade. Si si Brother Ed Hines. Nasa Palawan ngayon sila. Yan, purihin ng Panginoon. Nag-i-enjoy si Ed ngayon kasama ang kanyang pamilya. Si Brother Efren Perez. At anniversary po ng aming mga anak, si Bing at saka si Jojo, nasa Amerika sila ngayon. Wedding anniversary nila yan, civil and church wedding nila ay pareho ng araw. Yan. Nauna yung civil, and then pumunta sila sa Amerika, and then nagpakasal ulit sila. The same date, February 8 pa rin. So, iisa ang kanilang anniversary, February 8. Happy anniversary and happy birthday mga kapatid. Brother Bong, pakibati sila. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Enjoy your day, mga kapatid. Teng, ayan. Sige, tayo po naman ay mag-announce. Naku, malapit na. Sabado po. 2 araw na lang. Ito na, this is the date that everybody is waiting. Tayo po ay inaanyayahan lahat ng covenant members ay na active. Ay bumoto po tayo sa February 10 para yung bagong set ng Board of Elders who will serve us for another 2 years. Ito po ay February 10, Saturday, 7 a.m. to 3 p.m. Kaya doon sa hindi naman pagka talagang higpit ng pangangailangan, hindi kayo makaka-attend, remember, 1 member, 1 proxy lang. Yan. Hindi po pwedeng sobra. At the same time, kinakailangan po ay pagka dumating kayo dito ng 3 o'clock, nasa loob na kayo, po pwede kayong bumoto pa kahit na after na ng 3. Basta nasa loob na. Pero pagka hindi po, sasara po eksakto ng 3 p.m. ang votation. At sa CSM Metro Manila Quarterly Fellowship, meron po silang Christmas celebration. Ay, Christmas. Nga pala, tapos na. Sorry. Mukha kasing, Pasko na ulit. They have the Valentine or the Love Month celebration. Ang kanilang team ay 1 John 4:16 to 18, entitled Rhythms of Love. Ito po ay gaganapin sa February 25, 2 p.m. to 6 p.m. Ang venue po ay Cramsey sa Makati West. Ang dress code is smart casual. Pagka hindi kayo smart. Okay. Ang color team po ay red, pink, and white. At meron pong love offering para sa inyong pagkain. 250 per person po, mga kapatid. Yan. Enjoy, mga anak. At now, let us listen to the repeat new song. Sige po. New song po talaga. New song. New song talaga, hindi na repeat. Hindi repeat ito, talagang new song. Give Glory to the Lord, composed by Sister Sally and arranged by Brother S.J. Garcia. And performed by? The GOG. Yan, purihin ng Panginoon. Panoorin natin, mga kapatid.
Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that could save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks. Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that could save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks. Lord, you are worthy to be praised. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks. Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that can save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ, that Jesus Christ, that Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. Purihin ang Panginoon. Ang sabi ni Lord, they are my people and I created them to bring me glory. Kaya glory to the Lord. Purihin ang Panginoon. Ngayon po ay bilang pinaka fourth piece na ating i-discuss ni Pastor is peace of soul through the presence of God. Peace of soul through the presence of God. So bago niya i-discuss, awit tayo ng tungkol sa presensya ng Panginoon. Into thy presence we come, not by the works we have done, but by your grace alone. Into thy presence we come. Your presence, O Lord, your presence, O Lord, is all that I desire. Your love for me, my Lord, embraces my soul. With every beat of my heart, with every breath of my life, I live for you alone.
presence, O Lord, brings joy to my longing soul. So we have the peace of soul through the presence of God. Purihin ang Panginoon. Pastor Fred. Okay, sige. Tatapusin ko ba na sa mind natin, ha? Kasi itong mind na to, ito yung, sabi na iba, gamitin mo naman yung sentido común. Di ba? Common sense na napakahirap mong turuan. Mind, thinking over through meditation, reflection on the truth of God, the faculty renewed by the Holy Spirit. Sa Ephesians 4:18, they are darkened in their understanding, separated from the life of God because of the lack of knowledge, ignorance, due to hardening of heart. We are not sensible anymore dahil hindi natin ginagamit yung ating kaisipan. Kaya sa Matthew 22:37, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. At second commandment, love your neighbor as you love yourself. And all the law and the prophets hang on these two commandments. Ito pong take up natin na pang-apat, application of peace of soul through the presence of God. Psalm 16 verse 11. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Sa Jude 24 and 25, to him who is able to keep you from stumbling and to present you before the glorious presence without fault, with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, authority, through Jesus Christ our Lord, before all ages, now, forever, and ever. Amen. Okay. Ito pong soul na to, sa Greek word po, ito yung nepes. Historical passage sa Leviticus 17:11, life is in the blood of our creation. It is the blood that makes atonement for one's life. These are all ritual na ginagawa noong Old Testament. So itong soul neto, ito yung life, ito yung buhay. And the presence of God with eternal pleasure at your right hand. Sa Greek word po, ito ay parousia, yung presence. To be present in a place with focus on the return of the Savior. Ulitin ko po. To be present in a place with focus on the return of the person. The second coming of our Lord Jesus Christ. Matthew 24:37. As it was in the days of Noah, so it will be the coming
of the Son of God. The second coming is imminent. Who is coming is revealed, but the time of his coming is not yet given. So the basis of his second coming, the presence of God, eternal in his heavenly habitation. The presence of God, the presence of God eternal in his heavenly habitation. Buhat sa itaas, bababa. 1 Peter 1, verse 1 and 13. Set all your hope on the gift to be conferred on you when Jesus Christ appear. Ibig sabihin, yung kaloob ng Diyos sa atin na ibibigay na kapag dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Luke 21:28. When you see these things, look up in joy. Your deliverance is at hand. So, live in union with and obedience to Christ to approach the day of judgment with confidence and joyful expectation. Kailangan maayos, prepared, at anuman ang mga kulang-kulang pa, tinuturoan pa rin tayo ng Panginoon hanggang ngayon. But remember, merong time. Parang awit na, in His time, yung darating, rebuild na rin. Pero yung time of His coming, wala pa. Hindi nating alam, so we have to prepare. But remember, no condemnation. To those people whose life is in union with Christ. We see that the present sufferings are nothing compared to the glory to be revealed in us. If the Spirit of Him who raised Jesus from the dead will bring your mortal bodies to life through His Spirit dwelling in you and me. Papaano naman yung mga lukewarm? Hindi malaman kung mainit o malamig. Alam natin lahat yon. Sabi sa Revelation, I will spew you out. Kaya kailangan sa atin, ngayon pa lang, mainit na mainit ang ating paglilingkod sa Panginoon with love. 1 John 4:17. Our love is brought to perfection in this, that we should have confidence on the day of judgment or on the day of His second coming. Amen. Ito kasing soul, hindi ba? Ito yung faculties ng ating katauhan na nakakaramdam. Di ba? Yan yung mga emotions natin. Kaya kinakailangan meron kang kapayapaan sa presensya ng Panginoon para yung faculties nga, yun yung meron kang hindi ka nag-aalala, wala kang pang-aagam-agam. Yan yung yung di ba yung kaluluwa? Oh, yan yung nagre-respond talaga sa kaluluwa namin tambing. kaluluwa.
ito yung inaalagaan nga rin. Kaya yun yung, sabi nga, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and everything that is in you. Kaya yung kuwan na yan, magkakasama talaga yan, yung heart, soul, mind. Kaya itong soul na itong diniscuss, on the presence of the Lord, yung ikinuha ni Pastor, yung presensya, up to the second coming na eh. Ito na yun yung inaasam natin na tayo, actually, pag nagbasa ka ng Bible, itong soul, ito yung naghihirap pagdating sa, kung ikaw ay mapupunta sa Hades sa Hades, di ba? Sa hell. Kaya nga iniingatan rin itong soul na to dahil ito yung may feeling, ito yung masaya kapag ka nasa heaven ka. Pero kapag ka, mararamdaman mo lahat. Kaya itong bandang kwan, kaya yung susunod naming topic, sabi nga, pupunta pala tayo sa end times. Kasi nga, itong justification po, kasama po yung judgment. When the Lord came here first, He is a Savior. But now, pagka bumalik siya sa second coming, He's now a Savior, a Judge. He's not anymore a Savior, but the Judge. So, napaka-importante na pag-aralan din natin, ano na ba itong second coming? Kaya yung mga binanggit niya kanina, nobody knows. Tayo po ay kaya yung ating pinag-aaralan natin ito para talagang maunawaan natin yung road of salvation natin. Ano ba? Kinakailangan, meron kang kapayapaan, na ikaw ay ligtas, you are acquitted, mga kapatid. Palagi nating iisipin yan, i-declare natin. Kapag meron yung konsyensya mo ay may bumabagabag pa, tandaan natin, si Satan hindi humihinto nang ka-accuse. He is the accuser of the brethren. Kaya itong lahat na ito ng faculties ng ating pangangatawa, ng ating being, the whole being, ito po ay talagang kinakailang magkaroon ng kapayapaan, peace with God, peace na ino-offer ng only the Lord can give. The peace that only the Lord can give, di ba? The peace that passes all understanding. Kaya nga admonition dito sa bandang huli, sa Jude, yung binasa ni Pastor Fred, Jude verses 24 and 25, to Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority, through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. Kaya salamat sa Panginoon at alam ko, ating naunawaan na ang resulta ng ating justification ay kapayapaan, ng ating unang-una ng konsyensya, ng ating puso, ng ating kaisipan at ang ating kaluluwa. Purihin ang Panginoon. Pastor Fred? Okay. In the presence of the Lord is joy. Ito yun yung presensya ni Lord. Living in the presence of the Lord is peace. Living in the presence of the Lord is love. Oh, living in the presence of the Lord is all. For the last time. Living in the presence of the Lord is joy. Joy? Joy. In the presence of the Lord is peace. Peace? Peace. Living in the presence of the Lord is love. Oh, living in the presence of the Lord is all. Kaya kung yung ating mga isipan, ginugulo ng mga anong bagay, mga negative things, don't let the birds flying in our mind build a nest on it. Tanggalin ang lahat yan. For the simple reason, God loves us so much. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For whosoever believe in Him will not perish,
but have everlasting life. And the good news is this, si Kristo'y namatay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Nothing or no one can separate us from the love of God for the simple reason we are more than conquerors through our Lord Jesus Christ. Let us pray. Dakila naming Ama, salamat sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, na gumabay sa amin upang ang lahat ng itinuturo sa amin ng Biblia ay mai-apply namin sa aming buhay. Faith without action is dead. Salamat po sa iyong mga salita na binigyan buhay mo sa amin. At sa tuwing makakikita kami ng mga pintuan na binubuksan namin at ang aming kaligtasan ang humahawak nito ay ang justification na aming tinatakil ngayong araw na ito. Salamat po, Panginoon. All glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin God ang Panginoon. bless us God all. bless everybody. Meron pa po tayo bukas. 2 Timothy 2:2